Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Mustard seed, which is the smallest seed you plant in the ground. Yet when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, with such big branches that the birds of the air can perch in its shade. Sa Tagalog, saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinhaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. So ito pong binasa natin, ito po'y talinhaga ng butil ng mustasa. Patungkol po ito sa kaharian ng Diyos. Ito po ay nagtuturo sa atin tungkol sa ating potensyal, mga proseso na nangyayari at mangyayari sa buhay natin. At siyempre kasama dyan yung provision ng Diyos. Para saan? Sa pag-unlad natin at paglago sa ating kristyanong pamumuhay bilang kabilang sa kaharian ng Diyos. Always remember this. When you experience growth in your life, you will become a channel of blessings. Sino rito yung gusto mong umunlad ang buhay mo? Pag umuunlad ang buhay mo, magiging blessing ka. Siyempre, sa kapamilya mo, sa kapatiran, sa mga kasamahan mo, sa kaibigan mo, kapitbahay natin. Magiging blessed life and channel of blessing. Kapag may pag-unlad, kaya mahalaga yung lumalago at umuunlad ang buhay natin. Sa totoo lang, lahat naman tayo binigyan ng pagkakataon na ganyan. Lahat tayo maaaring umunlad. Lahat tayo pwedeng lumago. Lahat tayo pwedeng guminhawa sa buhay. Umasenso sa buhay. Higit pa sa inaasahan natin. Basahin natin ang aklat ng Efeso, Kabanata 3, talatang 20. Purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Yan ang kalooban ng Diyos. Higit pa sa inaasahan natin. Ano ba inaasahan mo sa buhay mo? Higit pa dyan ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Wala naman sigurong aasahan mo na pumangit ang buhay mo. Hindi mapabuti ang buhay mo. Maghirap ang buhay mo. Hindi mo naman yun ang aasahan mo. Siyempre lahat tayo, inaasahan natin ang mapabuti, umunlad, lumago, umasenso ang buhay natin. Amen? Ganyan din ang puso ng Diyos. Yan din ang nais ng Diyos na makita niya sa atin. Ayaw niya nakikita na tayo ay naghihirap. Ayaw niya na nakikita na tayo ay naghihikahos. Ayaw ng Diyos yun. Sapagat tayo kabilang sa kanyang kaharian. Parang sa isang pamilya, bilang mga magulang, ayaw nating makikita ang mga anak natin na naghihikahos, naghihirap yan. Gusto natin lahat sila umuunlad, umaasenso sa buhay. At maging pagpapala, siyempre. That's why the title of this message, Growth Beyond Expectation. Growth Beyond Expectations. So, sino rito yung umaasa ka talaga na ang buhay mo ay uunlad? Purihin ang Panginoon. So, let's discuss it. How to experience growth beyond your expectations. Marami sa buhay ko na talagang beyond my expectations. Ito lang yung gusto ko, pero si Lord, higit pa dyan ang gusto niyang mangyari sa atin. So let's check, let's see our potential for growth. Pag sinabi po nating potential, ito yung mga magagandang bagay na nasa iyo. Kaya lang, hindi mo pa ito natutuklasan. Marami. Mga mabubuti at magagandang bagay na nasa iyo yan. Bigay ng Diyos yan sa iyo. Marahil hindi mo pa yan nailalabas o nagagamit. At mahalaga na yan ay hindi manatiling potensyal. Mahalaga na makita mo na yan, maranasan mo na yan, mga kapatid. Kagaya ng preaching ko sa inyo, ng isang linggo, wag sanang tayo ay may mga potensyal dala-dala natin sa sementeryo. We must die empty, di ba?
Ibig sabihin, dapat lahat ng bigay sa atin ng Diyos, nagagamit at napapakinabangan na po yan. Amen? At hindi lang yon, higit pa sa ating mga inaasahan. So kapag ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos, mayroon kang potensyal. Maraming pwede pang mangyari sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang gayaan. Hindi lang ganyan. Marami pa, mga kapatid, ang pwedeng magandang mangyari sa buhay natin. Ano man ang iyong kalagayan, sa kaharian ng Diyos, higit palagi sa iyong kalagayan, ang posibleng mangyari sa iyo. It is like a mustard seed, the Word of God says, which is the smallest seed you plant in the ground. Yet, when planted, sabi natin, planted, it grows. So, doon lumalago. Itinulad yan sa isang binhi na ito ay lalago kapag itinanim. Halimbawa, nilagyan kita ng isang binhi sa iyong palad. Anong makikita mo dyan? Nilagyan kita ng isang binhi sa iyong palad. Anong makikita mo dyan? Marami kang pwedeng makita dyan na posibilidad na mangyari. Na yan ang binhi na yan ay maaaring isang maging puno. Hindi lang isang puno kung hindi punong namumunga. Hindi lang isang punong namumunga kung hindi isang kagubatan. Maraming pwedeng mangyari. Tingnan mo uli ang katabi mo. Isang gubat na yan. Hindi lang isang kagubatan na punong-puno ng puno na maraming bunga, kundi isa ng factory na pinoprocess na ang mga bunga na yan. Para mapakinabangan. Ganyan ang buhay mo, kapatid, sa kaharian ng Diyos. But, you must be planted. Dapat na itatanim ang bawat isa, because seed are useless until it is planted. Hindi mo pwedeng ang bini ay nasa kamay mo lang. Hindi po pwedeng marami ka lang nakikita dyan. Gusto ni Lord, lahat ng nakikita mo, maranasan mo. Amen? Lahat ng pangarap mo, mangyari. Higit pa. Sapagkat ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Higit pa nasa iniisip natin ang ibibigay sa atin ng Diyos. Pero kinakailangan itinatanim. Because it is useless if it is not planted. And another truth about the seed must be matched with the ground. Siyempre, pipili ka rin ng magandang pagtataniman mo. Hindi pwedeng kung saan-saan mo lang itatanim yan, mga kapatid. Dapat piliin mo rin kung paano ka mamuhay. Amen? Hindi pwedeng bara-bara ang pamumuhay, mga kapatid. Kaya may umuunlad at meron din hindi talaga umuunlad. Isang realidad, pero I think hindi normal sa Kristiyanong hindi umuunlad. Dapat lahat tayo umuunlad sa buhay. Amen? But you need a proper ground to grow. Kailangan tama, hindi pwede kahit saan. Maaring maliit ang tingin mo pa sa sarili mo. Maaring binhi pa lang yan na hawak mo. O nakikita ng ibang tao. But try to find your ground. To plant your life. What I'm trying to say, you must be in the right atmosphere. Dapat nasa tamang lugar ka. Right activities. Dapat tama ang mga ginagawa mo. Kung gusto mo talagang umunlad, dapat you must be with the right allies. Ibig sabihin, dapat mga tamang kasama. Mga tamang tao ang mga nakakasama mo. 3 lang yan, mga kapatid. Dapat nasa tamang lugar ka. Tama ang mga ginagawa mo. At tamang mga nakakasama. Kung gusto mong umunlad. Because the only goal of the right ground is for the seed to grow. Pag tama yung lugar na pinaglalagyan mo, pag tama yung mga ginagawa mo, at tamang tao ang mga nakakasama mo, walang gagawin ng mga yan kundi paunlarin ang buhay mo. Sa kabaligtaran, kung ang buhay mo ay nasa maling lugar, kung ang buhay mo, mali ang mga ginagawa mo, tapos ang buhay mo, kasama ang mga maling tao, hindi ka talaga uulad, mga kapatid. Are you following?
So, it is useless if I have a ground and I don't grow. Aba, huwag kang papayag na hindi ka lalago. Huwag kang papayag na hindi ka uunlad sa buhay, mga kapatid. Amen. May mga lumalago eh. May mga umuunlad. At meron ding hindi lumalago. Life is a choice. Mamimili ka. Saan mo pipiliin? Yung mga nakikita mong umuunlad o yung mga nakikita mong hindi umuunlad? Yung mga nakikita mong lumalago o yung mga nakikita mong hindi lumalago? Parehong nangyayari yan, mga kapatid. Piliin mo ang buhay mo. Pinipili po yan, mga kapatid. Kalooban ng Diyos ang umunlad ang buhay mo. If it is the will of God, huwag kang papayag na hindi mangyayari yan. Bakit? Ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Amen? So where is the perfect ground? What is the perfect ground, mga kapatid? What is the right place? What is the right atmosphere for all of us? Of course, being the people of God, we need to be in His presence. That's the right atmosphere for all of us. Kailangan tayo ay nasa presensya ng Diyos. Nararanasan natin ang Diyos. Nararamdaman natin ang Diyos sa buhay natin. Lagi nyo naririnig, ang isda, di ba? Hindi po pwedeng wala sa tubig. Mamamatay ang isda pag wala sa tubig. Pero ang Kristiyano, pag wala sa presensya ng Diyos, ganun din. Mawawala ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos sa buhay natin. Baka ang makita na lang sa atin ay mga bagay sa sanlibutan ito. Pero wala nang makita, marinig at maramdaman ng mga bagay patungkol sa Diyos sa buhay natin. Why? Because we are not in the presence of God. Na kung saan, diyan tayo ay lalakas, sisigla. When we are in the presence. Wala naman ako nakitang isda na naging malamya, nanghina, namatay sa tubig. Hindi. Pangkaraniwan, mga kapatid. Habang sila ay nabubuhay at may buhay, sila ay lalong lumalakas at sumisigla, lumalago at umuunlad. Amen. Yan ang Christian life, di ba? Stronger and stronger, greater and greater. Sabihin mo sa katabi mo, nais ng Lord pagpalain ang buhay mo. But you must be in the right place, right atmosphere, mga kapatid. Saan ka ba pumupunta? Ano ba yung mga lugar na pinupuntahan mo at ano ang nakikita mo dyan? Ano ang nararamdaman mo dyan? Lumalakas ba ang pagiging Kristiyano mo? Lalo ka bang napapalapit sa Diyos? Lalo bang napamamahal sa iyo ang iyong Kristiyanong pamumuhay? Oh, I love to be in the presence of God like what David says. I love to be in His Word. I love to hear and listen to His Word. Ganun ba ang mga nararamdaman natin, mga kapatid? Kaya sabi ng awit, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 3, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Kasiyahan ba natin, mga kapatid? Ang masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, nagiging kasiyahan ba natin? Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi, ang salita ng Diyos. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa. Hallelujah. At tingnan mo yung katabi mo, mukhang sariwa ba? Ha? Mukhang sariwa ba yan, mga kapatid? Kanina, siyempre, kita mo yan. Kanina siguro, sa pagpupuri natin sa Panginoon, kita mo kung sariwa yan. How, the way we worship God, we sing songs. Kanina, mga kapatid, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Napakaganda niyan no? Stages. Ang buhay, mula sa pagiging baby, bata, kabataan, anuman ang ginagawa natin, anumang panahon, ang sabi po dyan, napakalinaw, namumunga. May magandang resulta sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid. May magandang resulta nung ikaw ay bata pa, mga kapatid. May mga nagiging resulta habang ikaw ay nag-aaral, habang ikaw ay nagtatrabaho, may magandang resulta. Habang ikaw ay nagpapamilya, may magandang resulta. At ano ang resulta na yan, mga kapatid? Being in the presence of God.
Kaya anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hallelujah. At pangalawa, plant your life in the purpose of God. Plant your life in the purpose of God. You must be planted. Your life must be in the purpose of God, mga kapatid. Ibig sabihin yan, ito yung sinasabi kong mga tama ang ginagawa mo. Right activities with the purpose of God. Lagi tayong connected. Kapag tayo ay laging nasa layunin ng Diyos, sigurado yan, mga kapatid. Ilang beses tayo naglayon sa buhay natin, palpak. Pero Jesus never fails. Kapag ang buhay mo ay nasa layunin ng Panginoon, tinitiyak ko sa iyo, you will accomplish a lot of things in your life. Your life will be established. Magiging matatag, matibay, kahit may mga problema at pagsubok na pagdadaanan, as long as ang ginagawa mo ay may layunin ng Panginoon. Amen? Malinaw ang buhay mo. Malinaw ang takbuhin at direksyon ng buhay mo. Our church has a purpose. And the purpose of this church is the purpose of our Lord Jesus Christ. And what is the purpose of our church? Proclaim the good news or the gospel. And multiply disciples. That is the mandate of the Lord. That is the reason why Jesus came. That is the purpose of God. Kaya dapat, you need to connect yourself. Dapat konektado ka sa purpose ni Lord, kapatid. Dapat lahat ng ginagawa mo, konektado sa layunin ng Panginoon. So, kaya tingnan mo yung mga ginagawa mo. Tingnan mo kung saan madalas naroon ang buhay mo. At tingnan mo rin yung mga ginagawa ng buhay mo. Ito ba ay konektado sa layunin ng Panginoon? Check. If you really want to grow. Kung gusto mo talagang umunlad, lumago, umasenso ang buhay mo upang ikaw ay maging pagpapala sa marami, mga kapatid. And another thing is you need to plant not just in the purpose of God, in the presence of God. Sabi ko sa inyo, dapat tamang mga kasama, di ba? So you need to plant your life in the people, with the people of God. Tamang mga tao. Mga anak ng Diyos, because iron sharpens iron, mga kapatid. God's people. Kaya nga meron tayong home group, meron tayong fellowship. Dapat tayo ay mga nakakasama ron. Hindi kasi pwedeng nabubuhay na mag-isa. Walang mabubuhay na mag-isa. Ginawa tayo ng Diyos na may mga kasama sa buhay. Ganon din bilang Kristiyano, mga kapatid. Kaya pipiliin mo rin yung mga nakakasama mo bilang Kristiyano. Pipiliin mo mga taong kasama mo. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo, di ba? That's the right kind of people that we need in our lives. So be with people who will stretch your faith. May mga challenges. People that will say to you when you're almost give up and surrender, they will encourage you. Yung lalong maglalapit sa iyo sa Diyos, yung lumalakas ang pananampalataya mo. Kapag lagi mo siyang kasama, iba ang nakikita mo, iba ang nararamdaman mo, mga kapatid. Lalo na sa panahon na ikaw ay nangihina. Hindi yung kasama mo, lalo kang nangihina. Malakas ka, nangihina ka, mahina ka, lalo ka pang nangihina. Ay palagay ko, pumili ka muna ng tamang taong makakasama mo. Yung taong magpapalakas sa iyo. Amen? Be with people who will always positive, believe in the impossible. Be with people who are willing to make a history, an impact, influence, to make a difference. Alam niyo, may mga tao talagang kontra sa atin, pero hindi ibig sabihin laban sa atin. Ayaw kasi natin yung nako-kontra tayo eh. Kung gusto mong umunlad, kailangan mo ng mga taong hindi aayon sa gusto mo. Sapagkat hindi lahat ng gusto mo makabubuti sa iyo. Amen? Kaya mga home group leader natin, minsan mga kontra yan. Okay yan.
kailangan mo ang mga taong ganon. Amen. Palakpakan nga natin sila, mga kapatid. Baka minsan, hindi mo nagugustuhan ng sermon ko, kailangan mo yan. Mga kapatid, pampaunlad yan. So if your life planted in the presence of God, purpose of God, and the right people of God, pag ang buhay mo, tingnan mo, nasa tamang lugar. So kabaligtaran, huwag kang pupunta sa mga maling lugar. Tingnan mo, kung ikaw ay, yung mga ginagawa mo, tama ba? Bilang Kristiyano, yung mga ginagawa ko ba? Tama ba? Sa kabaligtaran, huwag kang gagawa ng mga maling bagay na hindi mo na dapat ginagawa bilang isang Kristiyano. Hindi uunlad ang buhay mo, kapatid. Hindi aasenso ang buhay mo. Yes, sabihin natin, may mga umaasenso sa mga maling lugar. May mga umuunlad, mga kapatid, doon sa mga hindi tamang gawain, at may mga umaasenso sa mga kasamang hindi mga tamang tao. But we're Christians. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, huwag niyong kainggitan ang mga taong umuunlad sa buhay sa mga maling gawain. Amen. You will grow. Uunlad. Sabihin mo sa atin, uunlad ka. Beyond your expectations. Hindi ka lang ganyan, kapatid. Ulitin mo sa katabi mo, hindi ka lang ganyan. You have that potential. Huwag mo nang dalhin sa sementeryo yan. Tuklasin mo na yan. Ilabas mo na yan. Gamitin mo na yan. Amen. Hallelujah. Huwag sementeryo ang payamanin natin, mga kapatid. Ang payamanin natin, ang pagpalain, yung pamilya natin. Habang tayo'y nabubuhay. Be a blessing. Sabi mo sa katabi mo, be a blessing. O, declare mo na, you're a blessing. Because you have that potential. Huwag nating sayangin yan. Mga kapatid, it is a God-given potential. And number 2, our process for growth. May proseso, mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos, ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, itatanim process na yun. Yan ang simula. Kailangang itanim. That's the right start, mga kapatid. Ibig sabihin, kailangang itanim, kailangan siguraduhin mo nasa tamang lugar ka. Kailangan siguraduhin mo tama ang ginagawa mo. Because what you sow, you will reap. Siguraduhin mo mga tamang tao ang kasama mo. Yun ang simula, mga kapatid. Make it sure. You are in the right place. Right people, mga kapatid. Kapag itinanim, hallelujah. Ano sabi diyan? Lumalago. At nagiging pinakamalaki. So diyan mo makikita, kapag umunlad talaga ang isang tao, may mga pagbabagong nangyayari. Amen? But remember, growth is not automatic. It has a process. Hindi mo pwedeng, nagsimba ka ngayon, pastor, nagsimba ako ngayon, dapat umunlad na buhay ko. Hindi ganun yun, kapatid. Kadadalo mo lang, gusto mo umunlad na agad ang buhay mo. Mating ka ng Sunday, gusto mo, Monday, Tuesday, maunlad na ang buhay mo. Tapos nung dumating ang Sabado, wala pa rin unlad. Hindi ka na magsisimba. Hindi ka na babalik. Ganun ba? Hindi automatic yun. It has a process. Hindi porke nagbasa ka na ng Bible, unlad na ang buhay mo. Yes, paunlad ang buhay mo. Sa pagdalo mo, paunlad na ang buhay mo. Sapagkat yan ang simula ng proseso. Dapat itatanim. Growth requires intentional action. Hindi mo pwedeng iasa yan lahat sa Diyos, mga kapatid. Siya ang nagpapalago. Tayo ang nagtatanim. Tayo ang nagdidilig. Inilalagay mo ang sarili mo sa tamang lugar.
Inilalagay mo ang sarili mo sa mga tamang gawain. Inilalagay mo ang sarili mo, isinasama mo ang sarili mo sa mga tamang mga tao. Bakit? Gusto mo kasing umunlad. Amen. Dahil gusto mong lumago at dahil ito rin ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Growth is a gradual process. Unti-unti yan. So it takes time. You need to be patient. Persevere, mga kapatid. Katulad ng itinatanim na butil na mustasa, it takes time to grow. Amen? You need to trust in God's timing. God is a God of timing. Huwag kang mag-alala. Aasenso ka rin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Aasenso ka rin. Uunlad ka pa rin. Do not stop. Kaya sabi ko sa mga estudyante, focus lang. Tamang proseso tayo. Amen? Ganyan tayo ginawa ng Diyos eh. Process. Mga kapatid. Process. Kaya pag estudyante, ang mga magulang, sinasabi ko sa inyo, dito sa ating church, pag nag-aaral, bawal ang boyfriend, girlfriend eh. Maraming umalma dyan. Maraming ayaw dyan. Kaya lang, yun ang tamang proseso eh. Yung panahon ng pag-aaral, focus sa pag-aaral. Amen? Bakit? Gusto mong umunlad eh. Bagamat hindi lahat, pero karamihan, habang nag-aaral, pumasok sa relasyon, karamihan hindi umunlad. Iilan lang yan, mga kapatid. Pero kung gusto nating umunlad yung mga anak natin, bantayan natin. Focus muna sa pag-aaral. Amen? Isa kang empleyado, be faithful. Gusto mong umunlad? Be faithful. Magtiyaga. Huwag tayo nag-uuwi ng mga bond paper, mga kapatid, galing opisina. Yung mga empleyado rito, huwag kayong kumukuha ng gamit sa kumpanya. Minsan, I've been employed for 8 years, 2 years in STI, 6 years in Mariwasa. Minsan, mga kasama ko nag-uuwi ng isang bundle na bond paper. Sabi ko, saan mo dadalhin niya? Kailangan ng anak ko eh. Businessmen, be faithful even in small things. Do not despise the beginning of small. Lahat ng malaki, nagsisimula sa maliit. Christianity, what will you do? Just serve the Lord. Maglingkod ka. Sabi mo sa kanila, maglingkod ka sa Panginoon. The goal of the ground is for growth. But you must be at the right place. Right atmosphere. Tamang mga ginagawa, kapatid. At tamang mga tao. Ang puntahan natin yung pampalago. Hindi pampalabo. Ikaw ba tatalong ka sa malabong tubig? Ha? Sa tingin mo, tatalong ka ba dyan? Sa malabong tubig? Hindi. Gusto mo malinaw. Maganda siyempre, malinaw ang buhay natin, mga kapatid. Kaya huwag kang pupunta sa mga lugar na lalago ka lang sa mali. Nagagawa ka lang ng mga mali. Huwag. Pag alam mo na, kasama mo, mali na ang ginagawa mo, do not compromise. Maging daan tayo ng pagbabago. Tamang pagbabago. Kasi ang umuunlad sa buhay, nagbabago talaga. Pero dapat, tamang pagbabago. Baka naman pag umunlad ka na, hindi ka na ma-reach. Tingnan mo nga yung katabi mo. Asensado na ba? Ngayon pa lang, magpa-signature ka na. Baka pag sikat na yan, hindi mo na malapitan yan. Mga ganyan, mga kapatid eh. Always be reminded of this. We are going to be blessed by God. To be a channel of blessings. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. So ano bang madali? Magtayo ng bahay o buhay? Siyempre, it's so easy to build a house than life. Ang bahay, ilang buwan lang, 3 months to 4 months, nakatayo na yan. Pero ang buhay, habang nabubuhay, itinatayo. Ay, hindi madali, mga kapatid. Kaya may proseso yan.
Ayusin mo lang ang buhay mo, makakabahay ka. Maraming inuna ang bahay, nasira ang buhay, mga kapatid. Maraming inuna ang bahay, nasira ang pamilya, mga kapatid. Pero nung inuna na inayos ang buhay, ayos, pati bahay. Amen. Kaya sabi na Matthew chapter 6, verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. That's the first step. You need to become or belong to the kingdom of God. Pagkatapos, ang pagsunod sa kanyang kalooban. Process yun. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Totoo naman, tandaan nyo, sa ating pagsunod, may problema pa rin. Amen. May pagsubok pa rin. Sabi mo sa katabi mo, may problema ka, no? Lahat tayo may problema. Pero sa bawat pagsunod, kasunod, pagpapala niyan, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin si Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung righteousness, pagsunod, tamang pamumuhay yun, mga kapatid. The blessing will come. The blessing will follow. Bagamat hindi pa rin madali ang proseso, mga kapatid. Hindi po madali ang proseso ng pag-unlad, kaya walang madali. Kaya sabi nga ng iba ano bang madaling pag-asenso? Ay, may katanungan niya, baka scam yan, kapatid. Ang daming ganyan, daming naluloko ngayon. Lalo na sa cellphone. Nako, magpadala ka lang ng ganito, babalik sa'yo ganito. Instant! Ay, walang ganon, mga kapatid. Lahat may proseso. Lalo na sa pag-unlad, paglago, pag-asenso, may proseso bagamat hindi madali. Kasi gusto natin madalian Di ba? Mas maganda nga, dumaan sa hirap para talagang pinahahalagahan. May mga lumaki talaga sa hirap. May mga lumaki hindi sa hirap. May mga umasenso, kinalakihan na ang pag-asenso. Pero may umasenso, dumaan sa hirap. Magkaiba ang resulta nun. Sa mga taong dumaan sa hirap at umasenso, nagiging mahalaga ang buhay sa kanila. Bagamat hindi pa rin madali, pero kailangan natin pagdaanan. Ang matutunan nating magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin, bahagi ng proseso yan, ng pag-unlad, mga kapatid. Kailangan pa rin nating matutunang magmahal kahit inaaway na tayo. Magmahal sa mga umaaway sa atin, bahagi ng pag-asenso yan. Kailangan din nating matutunang manalangin sa mga umuusig sa atin. Talagang ganon, may mga maiinggitin. Bahagi po yan ng pag-unlad natin. Pampausad po yan, mga kapatid. Amen? Tamang pamumuhay. Meron bang mga nakakasakit sa iyo ngayon? Kailangan mo rin yan. Meron bang mga umaaway sa iyo ngayon? Kailangan mo rin yan. Meron bang mga umuusig sa iyo? Di ba gusto mong umunlad? Pwede mong maranasan ang mga bagay na ito. Pero tamang gagawin pa rin natin. Kasama yan sa buhay, mga kapatid. Pampalago yan. Sabi mo sa atin mo, pampalago yan. Kaya sabi ni Santiago, sa Kabanata 1, talatang 24, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Lahat tayo, iba't iba ng pagsubok. May maliit, may malaki, may magaan, may mabigat. Pero lahat yan, pare-parehas lang ang nararamdaman natin, mga kapatid. Pero bahagi yan ng paglago. Pagbabago. Kasi kapag umuunlad, may pagbabagong mangyayari sa atin. Tamang pagbabago, mga kapatid. Amen? Kaya sabi mo sa katabi, binabago ka lang ni Lord. Bakit? Inihahanda ka ni Lord sa pag-unlad ng buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Para kahit asensado ka na, nagpapatawad ka pa rin. Diba? Pag umasenso, hindi na makapagpatawad. Para pag asensado ka na, marunong ka pa rin magmahal sa lahat. Hindi namimili.
Iba pag umasenso na, namimili na. Para matuto ko pa rin manalangin. Pag ikaw ay asensado na. Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag ka mag-alala, uunlad ka rin. But it's a process. It takes time. Be patient and persevere. Maging mapaghintay, maging matyaga ang bawat isa sa atin, knowing that growth will come at the right time. In due time. So, our potential for growth, mga kapatid. But there is a process for growth. And number 3, the provision. Our provision for growth. Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ipo-provide ni Lord lahat ng ating kailangan. Sa buhay na patungo sa pag-unlad, andyan lagi ang Diyos kasama natin. It is God's provision. Sabi, pinakamaliit sa lahat ng binhi. Pinakamaliit. Sabi. Ngunit kapag itinanim, nasa tamang lugar, tamang mga ginagawa, at inilagay mo sa mga taong, mga nakakasama mo, mga tamang tao, mga kapatid, ano sabi dyan? Ito'y lumalago. At nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong. Kaya ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ang sabi, nagkakasanga. Sino ba nagpapatubo, mga kapatid? Di ba si Lord? He will provide. Basta ilagay mo lang ang sarili mo sa tamang lugar. Ilagay mo lang ang sarili mo na tama ang mga ginagawa mo. Mabuti ang mga ginagawa mo. Keep on doing it. Keep doing the right thing. Don't stop. Minsan, may pinayon ako mag-asawa. O, kamusta? Kagalit po kami. Ay, hindi ko na pinaglalabayan eh. Mali, sabi ko. Keep doing the right thing. Maglaba ka pa rin. Amen? Wala, pag nagka-problema na, ayaw na natin gawin ng tama, mga kapatid. Kaya nga, kailangan natanim tayo. Hindi po pwedeng ang isda, tatanggalin sa tubig, ilalagay sa tubig, tatanggalin sa tubig. Hindi po pwede yun. Hindi pwede sa pagtatanim. Bunot, kabit, bunot, baon, bunot. Hindi po pwede yun. Hindi uunlad, hindi lalago, hindi mababago. Yes, God can change your life. He never changes, but God can change your life. And even bless your life to be a blessing. That's your potential. Because you belong to the kingdom of God. But it has a process. But don't worry, God will provide. Amen? Palakpakan natin si Lord. So sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, always be reminded of this, that we're already redeemed. Inalis na tayo. Huwag na tayong babalik doon. Tinubos na tayo sa makasalanang pamumuhay, mga kapatid. Tinubos na tayo sa kahirapan, kahit sa karamdaman, mga kapatid. Tinubos na tayo dyan. Huwag na nating ilagay sa maling lugar ang buhay natin. Huwag na nating dalhin sa mga maling gawain ang buhay natin. Piliin na natin ang mga tamang tao na ating sasamahan, mga kapatid. You are there for a purpose. Importante kung kasama man natin sila, purpose pa rin ni Lord. Kaya sabi ko sa inyo, dapat lahat ng gagawin mo, konektado sa purpose ni Lord. Bakit ka nariyan? Because of the purpose of God. Bakit mo ginagawa yan? Because of the purpose of God. Bakit mo mga kasama yan? Because of the purpose of God. Always connect. Dapat laging konektado sa layunin ng Diyos. Para ano? May matapos tayo. May mangyaring maganda sa buhay natin. Magkaroon ng magandang resulta ang ginagawa natin, mga kapatid. And you will become the largest, sabi niya. And you will become channel of blessings. Kaya sabi, kaya't ang mga ibon ay nakakapamungad sa lilim nito. We become blessings. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo ulit. Pag yan natanim, hallelujah, piniti ako sa iyo, uunlad ang buhay niyan. Aasenso ang buhay. Lalago ang buhay niyan, mga kapatid. So the challenge is this, where do you plant your life? Nasa tamang lugar ba?
kind of ground? Tama ba ang mga ginagawa natin? Are you growing? Transformed? May nababago ba? Diyan mo makikita yung pag-unlad. Hindi po pwedeng walang mangyaring pagbabago. Mga kapatid, pag umunlad ang buhay mo, mababago talaga yan. Pag umasenso ang buhay mo, mababago talaga yan, mga kapatid. Amen. Tingnan niyo si Senator Manny Pacquiao. Oh. Nang umunlad ang buhay, na bago ang buhay. Amen? Hindi na siya katulad ng dati sapagkat umasenso na. Kaya nabago ang buhay. That's why when we grow, our life will be transformed to become a channel of blessings. Amen? Maaring maliit ang tingin mo ngayon, nandiyan ka ngayon. Maliit ang kinikita, maliliit pa ang mga anak, pag-aaralin mo pa. Ha? May maliit na negosyo, maliit na bilang ng mga dinidisciple. Lahat na ng maliit nandyan. But don't you worry. Itanim mo lang. Itanim mo lang ang buhay mo sa tamang lugar, tamang mga gawain, yung purpose ni Lord, lagi mong i-connect dyan sa purpose ni Lord. Piliin mo rin yung mga taong makakasama mo. And I tell you, when you plant your life in the presence, purpose, and people of God, with the people of God, just go through the process and focus. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, tanda mo, kasama mo ang Diyos. Kakampi mo ang Diyos. At siya ay karamay mo. Ano man ang pinagdadaanan mo. At pinakamaganda, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. So what to do? Perceive your potential. Recognize it. Meron ka niyan, kapatid. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Lahat tayo binigyan ng buhay ng Diyos. 24 hours a day. Walang binigyan dito na 20 hours lang. Wala. Walang ibinigay dito na 10 hours lang. Lahat 24 hours a day. Perceive your potential. Lalago ka rin. Aasenso ka rin. Uunlad ka rin. Yan ang nakikita sa ng Lord. Don't focus on your limitations. God always sees your potential. Like David, he was just a shepherd boy, but he became a king. Like the disciples, ordinary people, but became the foundation of the church. Sila mga nagpasimula ng mga simbahan. Perceive your potential. And practice patience in your progress or process. Practice patience. Mapaghintay. Maging matiyaga. Huwag mong mamadaliin. Amen. Lahat yan naka-schedule kay Lord. Kung bukas ang pag-asenso mo, hindi ngayon. Kaya hindi ka umasenso ngayon. Kasi hindi ngayon. Bukas yan, kapatid. So you need to be patient. You need to trust God's timing. Not our own timing. God is at work. He never stopped. He never stopped working. Maaring mabagal sa tingin mo. Mas maganda na yon basta umuusad. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang nagmamadali. Tamang lugar lang, kapatid. Tamang mga ginagawa, tamang tao lang. Hindi mo kailangan magmadali. Kasi minsan pag mali ang lugar mo, ayun, namamadali tayo. Pag mali ang mga ginagawa natin, ayun, tumatagal lalo. At pag mga maling tao yan, ay, persist in trusting His provision. Persist. Huwag kang papayag na hindi ka uunlad. Huwag kang papayag na hindi ka asenso. Ako, kinukompute ko na yung edad ko eh. I'm 50 plus.
Pagdating ko ng senior, ito na ako. O, di ba? 5 years from now, 10 years from now, 15 years from now, maginhawa na ang buhay ko. Dapat nakikita mo yan. Persist. But you need to persist in trusting His provision. God will be the one to provide. Because Jesus is in us. God will not just meet all your needs, but also God will use your life to be a blessing. Amen? Palakpakan natin sa tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah!